Kakabatikos lang na J.D. Vance at ng State Department sa dalawang klase ng pagpapatupad ng batas sa UK at talagang nagwawala ang mga kaliwa at sobrang tanga nila. Pasensya na, pero wala na ibang salita para ilarawan ang reaksyon nila. Seryoso. Bago ko basahin ang tweet ni J.D. Vance, tingnan niyo muna ito. Ito ang dalawang uri ng Kia matapos mamatay si George Floyd. Pakinggan niyo. Pwede pa akong magsimula sa paghayag ng galit at pagkabigla sa pagkamatay ni George Floyd. Ipinakita nito ang rasismo at po na nararanasan ng marami sa US at iba pang lugar. Nagulat ako na hindi pa nagsasalita ang punong ministro. Pero umaasa akong ipapaabot niya kay Pangulong Trump ang pagkasuklam ng UK sa naging tugon nito. Pagpapakitang tao o panghihimasok, ano man ang tawag mo rito. Pero hindi nakita ng kaliwa na may mali doon nung panahong yon. Hayaan mong ipakita ko sa iyo, Shabana Mahmood. Maraming nasasakupan na lumapit sa akin tungkol sa mga protesta sa buong Estados Unidos matapos ang pagpatay kay George Floyd. Sumasang-ayon ako sa kanilang galit sa kalapastangan ng ito. Maaari mong basahin ng aking liham dito. Hindi, salamat. Ito si David Lammy. Pakinggan mo ito. Grabe. Tuwing nagpapakitang tao sila. Hindi nila alam na babalik din sa kanila at sila rin ang mapapahamak. Pakinggan mo siya. Si George Floyd ay kamukha ko. Pwede sana akong siya. Dahil dito, umalingaw-ngaw sa mundo ang kanyang pagkamatay. Sabi ng iba, hindi tayo makakahinga habang patuloy nating nararanasan ang estruktural na rasismo araw-araw. Dahil dito, ang pagkamatay ni George Floyd ay nagpasimula ng pandaigdigang kilusan mula Minneapolis hanggang Manchester at Mile End. Nagkaisa ang mga itim at puti para sabihing Black Lives Matter. Hindi ba maganda yon mga pare? Pagpapakitang tao lang tulad ng iba sa atin. Naisip ko, ayos lang. Pero hindi ko talaga gusto ang slogan na Black Lives Matter. Para sa akin, lahat ng buhay mahalaga. Parang anong klaseng mundo ba ang gusto nating likin? At dahil sa kilusang yon, sobra nilang binawi ang anumang rasismo na meron noon. Sa tingin ko wala naman. Talagang sa tingin ko wala naman. Hindi ako puti. Nasabi ko na yan dati. Hindi ko pa naranasan kahit sa Australia na tinatawag na pinaka-racist na bansa. Hindi ko pa naranasan ng racism, pero sigurado akong meron ito. Hindi ko naranasan ng racism, kaya wag mong maliitin ang karanasan ko. Tumahimik ka na lang. Tingnan mo. Ganyan ang naging reaction ng mga British na kaliwang politiko. Tingnan mo kung paano nag-react ang British na kaliwang nagpo-protesta. Parang si George Floyd ulit sa Amerika. Doon yun nangyari. Sige, hindi natin dapat pinag-uusapan ang politika ng Amerika dahil hindi naman tayo Amerikano. Yan ang punto. Sige, pakinggan mo ito. Pakinggan mo ito. Tingnan mo to. Itong mga kaliwang nagpo-protesta, sinisira nila ang mga rebulto. Binabagsak nila ang mga lumang rebulto, mga rebulto ng mga tao mula sa Victorian England at tinatatakan silang mga rasista. At sila, sa tingin ko, itinapon nila ang rebultong ito sa ilog o kung saan man. Sige, kaya ako ito'y kinuwento sa iyo ay dahil na yon, gaya ng alam mo, si Henry Nowak ay pinatay dahil siya ay puti. At lalong lumala ang sitwasyon dahil hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis na dumating. Kahit na siya ay sinaksak ng maraming beses. Nalulunod siya sa sarili niyang dugo. Nakita silang halos isang pint ng dugo sa kanyang baga. Hindi na siya makasalita. At mas pinaniwalaan pa nila ang salita ng isang kayumangging lalaki kaysa sa mga kitang-kitang sugat ni Henry Nowak. Matagal ko nang sinasabi ito, bago pa ang insidente kay Henry Nowak. Matagal ko nang sinasabi ng ating mga pulis ay tinuruan gamit ang mga woke na training manual. At lumalabas na ito ngayon. Marami na nagsalita, kabilang na ang mga insider mula sa iba't ibang hanay ng pulisya. At sinabi nila na tinuruan sila gamit ang mga racist na training module at sinabihan sila kung paano gawin ito. Sa madaling salita, ini-indoctrinate sila. Hinuhugasan ng otak nila ng mga ideya na mayroong tinatawag na white privilege. Dapat tratuhin ang bawat lahi ng iba dahil may kanya-kanyang karanasan. Anong uri ng mundo ang mabubuo nito? Magkakaroon ito ng mundo kung saan magkakaroon ng diskriminasyon sa asal ng mga pulis sa paraan ng kanilang pagsasagawa ng investigasyon. Kaya sinabi ito ni J.D. Vance,
Oo, nakita mo kung paano tumugon ang mga kaliwang politiko sa Britanya sa pagkamatay ni George Floyd. Kaya masasabi mong si J.D. Vance bilang Amerikano ay may masasabi tungkol sa pagkamatay ni Henry Nowak. Ito ang pahayag niya. Namatay si Henry Nowak, tulad ng pagkamatay ng isang sibilisasyon. Pinabayaan at pinusasan siya ng mga autoridad na hindi nagtitiwala o nagmamalasakit at inakusahan ng mga krimeng hindi niya ginawa. Trahedya at nakakagalit ang kanyang pagpatay. Dapat ay buhay pa rin siya ngayon. At sana nga ay buhay pa siya kung ang mga huling henerasyon ng mga elitista sa Europa ay nanindigan laban sa politika ng pagkapuot sa sarili at sa malawakang pagdagsa ng mga migrante. Marami sa kanila ay galit sa kanluran at sa mga nagmamahal dito. Sa totoo lang, may lumalabas pang impormasyon tungkol sa taong yon, si Vikram Digwa. Oh, siya. Pasensya na. Hindi si Henry, si Vikram Digwa ang kumatay kay Henry Nowak. At hindi siya mabuting tao. Ang kanyang paaralan, ang mga kaklase niya mula sa kanyang paaralan, high school man o kolehiyo o kung saan man siya nag-aral, ay nagsalita na at sinabi nilang dati siyang nagdadala ng mga armas sa kanyang paaralan. Dati niyang tinatakot ang ibang mga bata. Isa siyang siga. Panahon na lang ang kulang bago siya gumawa ng masama. Nandito na tayo ngayon. Hindi si Henry ang unang nasayang ang buhay. At natatakot akong hindi siya ang huli. Maliban na lang kung may malaking magbago. Sa bawat pagkawala ng buhay tulad kay Henry, ang nararapat na tugon ay makatarungang galit. Ito ang mahalaga, makatarungang galit. Maintindihan mo rin yan, pero hindi mo pwedeng sabihan kami na huwag magalit. Kasi lagi nilang tinatanong, ibig mo bang sabihin ay karahasan kapag may nagsabing galit? Naghihikayat ka ba ng karahasan? Tama ang tawag na makatarungang galit dahil galit ako. Pero hindi ko aakuin ang mga bagay-bagay sa sarili ko. Hindi ko hihikayatin ang karahasan. O mag-uudyok ng karahasan. O mag-uudyok ng ibang tao na labagin ang batas. Napatunayan na administrasyon ni Trump na ang pagpigil sa malawakang migrasyon at pagtatanggol sa soberanya ay nakasalalay sa political will at pamumuno. Ang iba ay palusot lang. Dahil mahal natin ang kanluran, nais natin itong mapanatili. Hindi ba kamangha-mangha yun, mga kaibigan? Kailangan natin gamitin yan. Kita nyo, Amerikano siya. Isa siyang Amerikanong vice-presidente. Mas malaki ito kaysa sa mga bansang gaya ng Amerika, Britanya o Australia. Matagal ko na itong sinasabi. Kaya ako sinasabi na may bagong pagkakakilanlan na nabubuo batay sa kanluraning pagkamakabayan. Gumawa ako ng Telegram group. Nasa deskripsyon ang link. Sumali ka doon kung saan ang mga makabansang kanluranin mula sa iba't ibang bahagi ng kanluran ay nagtitipon at nagbabahagi ng kanilang mga saloobin. Mahalaga ito. Sabi ko nga, mas malaki pa ito kaysa Amerika, Australia o Inglaterra. Tungkol ito sa pagpapanatili ng kanluraning sibilisasyon, iyon ang pinakamalaga. Mahal natin ang ating sibilisasyon, bansa at mga anak. Walang sinuman ang dapat mamatay sa paraang ikinamatay ni Henry Nowak. Naway aliwin ng Diyos ang mga nagmamahal sa kanya at naway pagpahingahin niya ang kanyang kaluluwa. Nung sinabi niya yon, nahulaan mo agad. Mayroong matinding pag-agos ng pagkukunyari, pang-aabuso, at pagwawala mula sa kabilang panig. Tingnan mo ito. Tingnan mo si David Lammy na inilalagay sa kanyang lugar. Pakinggan ang nakakaawang sagot niya. May nagsasabing parang take the knee ito para kay Henry Nowak. Ikaw ba ay luluhod bilang protesta para kay Ginoong Nowak? Tingnan mo ito. Well, Tingin ko sa palagay ko ay para parangalan kung ano man yon. Oo, hindi, Ginong Lamy. Luluhod ka ba para kay Henry Nowak? Para sa akin hindi, kasi hindi naman simbolismo ang gusto ng pamilya, kundi tunay na makataong pagpapatupad ng batas. Gusto nilang gumaba ang krimen na may kinalaman sa kutsilyo at nag-aalala rin sila sa ilang paraan ng pagpapatupad ng batas na nakita nila. Kaya sa ngayon ka na, simbolismo lang ang pagyuko, hindi ba? Minsan parang palabas lang ito. Iyon ay isang sandali noon habang tayo ay nasa gitna pa ng pandemya. anong kinalaman ng pandemya dito? Nagyuyuko ka ba dahil sa pandemya? O para magbigay ng pahayag na politikal? Nakakita ka ng pagkakataon. May nangyari. Isang kriminal na matagal na sa ganitong gawain, ang inaresto na namatay umano dahil sa labis na paggamit ng fentanyl, hindi dahil sa tuhod ng pulis sa kanyang leeg. Hindi ko alam. Narinig ko na may magkakaibang ulat, pero siya, narinig mo siya. Napansin mo bang ginamit niya ang emosyon para manipulahin ang publiko sa pagsasabing,
Pwede rin sana akong naging biktima. Bakit? Adik ka ba? Lulong ka ba sa droga? Kadalasan, hindi nakikita ng mga hindi lumalabag sa batas ang pulis. Ako, highway patrol na sasakyan lang ang nakikita ko. Gusto ko ako ang lumalapit sa pulis, hindi sila sa bahay ko. Sana lagi ganun. Sa palagay ko, posibleng mangyari rin yan balang araw dahil sinusubukan ni Anthony Albanese gawing police state ang Australia. Pero hindi ito dahil sa marahas na krimen. Bakit mo naisip na ikaw ang mangyayari doon? Hindi. Pero ito ang lingguwaheng gamit nila. Tingnan mo siya ngayon. Parang ako hindi ibang panahon yon. Halos 4, 5, 6 na taon lang talaga ang nakalipas. Ito ay ngayon. Ito ang particular na insidente sa ating bansa na talagang masakit sa puso. At nakikiramay ako sa pamilyang ito. At ang determinasyon ay gawin ang lahat ng aming makakaya upang mabawasan ang krimen na may kinalaman sa kutsilyo sa bansang ito. Nasiya. Nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling siya. Narito ang kanyang artikulo. Ipapakita ko sa inyo kanyang artikulo kung anong sinabi niya. Sinabi niya, tingnan ninyo, hindi daw laging kailangang pantay ang pagtrato ng pulisya sa mga may iba't ibang lahi. Sabi ng kalihim ng katarungan, posibleng iba ang trato ng pulis sa mga tao mula sa etnikong minorya dahil sa ilang kultural na pagkakataon. Ito ang tinutukoy nilang diversity. Hindi equality. Diversity, equity. Alam mo ba ang ibig sabihin niyan? Napakasama ng salitang yon. Sa papel, maganda pakinggan na may iba't ibang pangailangan ng tao, kaya dapat silang tulungan ng pantay-pantay. Ito ang lagi nilang halimbawa. Sabi nila, kung malusog akong lalaki na may 2 kamay, ay akong maghanap ng trabaho at magtagumpay. May unfair advantage ako kumpara sa isang taong kulang ng 1 o 2 braso. Kaya hindi siya dapat bigyan ng parehong oportunidad tulad ko dahil may lamang na ako sa buhay. Meron akong 2 braso. Siya? Wala. Baka isipin mo ayos lang yan. Pero pagkatapos, ina-apply nila yan sa ibang kultura. Sinasabi nila, kung ikaw ay isang puti sa England o sa mga kanluraning bansa na puti, may hindi patas kang kalamangan dahil ang sistema ay ginawa ng mga puti. May mana ka. May yaman kayong namamana sa bawat henerasyon. Lahat ng mga sistemang umiiral, ginawa yan ng mga puti para sa mga puti. Kaya kapag may imigranteng galing sa Sub-Saharan Africa, hirap siyang magsalita ng Ingles. Hindi siya makakahanap ng magandang trabaho o kung ano paman. Kaya, dapat bigyan mo siya ng dagdag na tulong. Kailangan niya ng mas maraming tulong. Kaya maraming British at ngayon pati sa Australia, natutulog na rin sa kalsada ang mga walang tirahan. Dumarami ang mga walang tirahan dito dahil sa implasyon, bumabagsak na ekonomiya at gawa ng mga kaliwa. At bukod pa dyan, kung isa kang taong walang tirahan at ikaw ay bagong migrante o galing sa ibang kultura, iba rin ang prioridad mo. Marami akong kilalang ganyan. Sinabi ito sa akin ni Nurkan dahil nagtrabaho siya sa Women Refuge Center. Sinasabi niya sa akin na ang mga kayumangging babae na inaabuso ng kanilang mga asawa at tumatakas mula sa kanila, agad silang nabibigyan ng lugar sa women's shelter. O kaya ay hiwalay na bahay o kung ano paman. Pero kapag isang puting babae ang dumating, may iba silang listahan para doon. Naintindihan mo ba ang ibig kong sabihin doon? Kahit na kung iisipin mo, ang puting babae o kayumangging babae, pareho lang naman sila ng kalagayan at dapat silang tratuhin ng pantay. Hindi dapat parusahan ang isang puting babae dahil lang sa kanyang lahi. Ngunit iyon ang nangyayari, ayon sa kanya. Hindi laging pantay ang pagtrato ng pulis sa iba't ibang lahi. At ito ang dahilan mga kaibigan kung bakit iba ang naging trato kay Henry Nowak. Naglabas na sila ng buong, sa tingin ko, 15 o 16 minutong tawag sa telepono na ginawa ni Henry Nowak. Pasensya na, si Vikram, ang kapatid ng mamamatay tao, sa 999 o sa pulis. Matindi nilang inedit ang tawag dahil gusto nilang patunayan na walang kinalaman ito sa lahi. Hindi namin tinrato ng iba kahit sino. At yun ay isang talagang matinding inedit na tawag sa telepono. Pero ngayong alam na natin na hindi na pinapaniwalaan ng mga tao. Sinasabi ng mga tao na, alam mo, may diskriminasyon talagang nangyari. At hindi dapat namatay si Henry Nowak. Ngayon, ang pulisya, Southampton Pulisya o anuman ang tawag sa kanila, ay sinusubok ang idawit ang pamilya ng mamamatay tao. At sinasabi nila na niloko kami ng taong yon. Alam naming niloko kayo ng taong yon at ng kanyang pamilya. Ang tanong, bakit ang pulisya? Bakit mas pinaniwalaan ng mga pulis ninyo siya? Mas pinaniwalaan ng isang brown na pamilya
kaysa sa isang tao na hindi man lang makatayo. Iyan ay isang malaking pagkukulang sa pagsasanay ng pulis. Tingnan mo ito, pati ang mga taong ito. Sina J.D. Vance at kagawaran ng Estado ay nagkomento sa pagkamatay ni Henry Nowak. Tingnan mo ang mga walang hiya. Sabi nila, hindi raw sila nakikialam sa politika ninyo. Hindi rin kayo dapat makialam sa aming politika. Talaga? Ginamit ninyong todo-todo ang pagkamatay ni George Floyd. At ngayon, sinasabi ninyong hindi nila pwedeng gawin yon. Sa tingin ko, dapat mag-post din si Trump tungkol dito. Dapat tayong lahat mag-post tungkol dito. Nabubuhay tayo sa isang globalisadong mundo. Di ba ito ang gusto ninyo? Hindi ba't kamangha-mangha? Pabor silang lahat sa globalismo. Iisa lang tayo mga tao at kung ano-ano pa. Ngayon, kahit nasa Australia, Britain, Canada o Amerika ka, pare-pareho ang pananaw natin tungkol sa pagkamatay ni Henry Nowak dahil sa globalistang, makabansang pagkakakilanlan ng kanluran. Pero ayaw na nila ngayon ng globalismo. Ngayon gusto na nilang maging mga isolationist. Pakinggan mo. Kung sino man ang haharap sa phenomenon ni Farage, dahil isa nga ito, kailangan mas matatag, mas handa, mas mahusay magsalita bilang politiko, at mas handang-handa sa larangan ng politika para magawa ito. Mukhang iyon ang pinakapunto dito. Oh, siya nga. Sabi rin niya na dapat suportahan ito ng mga pulisya. Isa pa sa mga sinabi niya sa panayam na ito ay labis siyang nababahala sa mga ginagawa ng administrasyon ni Trump at ni Elon Musk na inilarawan niya bilang tuloy-tuloy na panghihimasok sa ating pandoob na politika. Nakita natin ang administrasyon ni Trump at State Department na nagpo-post ng tweet tungkol sa two-tier policing at iba pa na nakikialam sa politika ng UK. Ang kapal ng mukha ng mga tao na yan. Minsan napapaisip ako, parang medyo mapagkunwari ako, Hari Sultan. Kasi ginawa mo rin dati ang kabaligtaran. Agad kong rerepasuhin ang aking posisyon dahil lantad na ito sa lahat. Ayokong gawin sa akin ng mga tao ang ganitong bagay. Tingnan mo si Shabana Mahmood. Marami sa aking mga nasasakupan ang nakipag-ugnayan sa akin tungkol sa mga protesta sa US matapos ang pagpatay kay George Floyd. Oo. Malinaw na nagkukomento siya sa isyung pandoob ng Amerika. Sabi niya, hindi katanggap-tanggap ang mga nangyari ngayong gabi sa Portsmouth. Ang pamilya Novak ay nagbigay ng isang makapangyarihang panawagan sa ating lahat kahapon na huwag hayaang gamitin ang pagkamatay ni Henry upang lumikapan ng karagdagang pagkakabahabahagi, galit o tensyon. Sa totoo lang, ito ay isang karaniwang pahayag lang na isinama ng pamilya Nowak dahil ang kapatid ni Henry Nowak ay palaging nagre-retweet o nagpo-post ng mga tao tulad natin, mga tinig mula sa kanan. Walang dahilan na samantalahin ang trahedyang ito para magudyok ng karahasan at kaguluhan. Ang may sala ay dapat managot sa batas. Gusto nilang gamitin ang banta na ito. Salamat sa mga pulis na nagpakita ng tapang at kalmadong pagharap sa karahasang ginawa sa kanila ngayong gabi. Kaya mas matalino siya ng kaunti. Pero hindi siya mukhang kasing tanga ni David Lammy, na literal na kabaligtaran naman. At ngayon sinasabi niya na luluhod siya para kay George Floyd. Pero hindi siya luluhod para kay Henry Nowak. Hindi ba naiintindihan ng mga taong ito na mapagkunwari ang kanilang posisyon? Dapat may alarmang tumutunog sa isip niya na opding. Kailangan kong baguhin ang pagtingin ko dito dahil inilalarawan ito ng kanan bilang kabaliktaran ng kaso ni George Floyd. Ang isa pa, literal na kabilang panig ng barya, kaugnay ng insidente ni George Floyd. Sabi ni Trudeau, sa tingin ko ang eksaktong sinabi niya ay kailangan ng umalis ni Musk. At na ang administrasyon ni Trump, sa tingin niya ay sasabihin niya sa kanila, tingnan ninyo, siya ay dating opisyal ng gobyerno at tiyak na maaring maging punong ministro ay hindi magbibigay ng patuloy na komentaryo tungkol sa politika ng Amerika. Sinasabi ko, Pero marami ka namang nasabi. at sigurado akong siya, tulad ng lahat ng politikong Briton, ay maraming iniisip. Pero bilang pangkalahatang patakaran, ang mga opisyal ng gobyerno ay hindi nagbibigay ng komento tungkol sa lokal na politika ng Estados Unidos. Sabi niya, tingin ko, karamihan ng tao sa iba't ibang panig ng politika, lalo na sa Labour Party, ay sasang-ayon dito. Sabi niya, dapat ang gobyerno ng UK ang magsabi sa administrasyon ni Trump na hindi kami nagkokomento sa inyong politika. Baka hindi rin kayo dapat magkomento sa amin. Sige, palalakasin ko ang posisyon nila. Kaya sila nagtatago sa likod ng katotohanan na kapag tayo, ibig sabihin. Noong sina Shabana Mahmood, David Lammy at Keir Starmer ay nagkomento sa insidente ni George Floyd, wala pa sila sa kapangyarihan noon. Sige, tatanggapin natin ang puntong yan. Ngayon, pakinggan ulit natin si Keir Starmer. Kung ganoon,
Malinaw na hindi tapat ang posisyong ito dahil tingnan mo ito. Tinanong niya noon si punong ministro Boris Johnson na magkomento tungkol kay George Floyd. Oo, pero meron ako. Tingnan mo ito. Nagulat ako na tahimik pa rin ang pudong ministro dito. Umasa akong sa susunod niyang usap kay Pangulong Trump. Ipaparating niya ang matinding pagkasuklam ng UK sa naging tugon nito. Ibig bang sabihin ay nagsisinungaling noon si Tuti Akia? Paano niya ipapaliwanag yon? Hindi ko alam. Pwede ulit silang magdahilan ng kahit ano. Alam natin kung sino sila. Lahat ng tinitingnan mo, inilipat nilang Overton window at sumabog ito sa mukha nila. Kahit ano pa yan, kung BLM man yan, kung DEI man yan, kung mga kalokohan tungkol sa transgender, kahit ano pa yan, binago nila ang mga patakaran ng laro. Pero pag sa kanila na pinatupad ang patakaran, nagrereklamo sila. Tingnan mo, hayaan mong tapusin ko ito gamit ang walang kwentang tweet ni Ed Davey, leader ng Lib Dems. Marami rin siyang naging magkakasalungat na posisyon. Pinakamasugid din siyang taga-suporta ng BLM. Dapat nating labanan ang pagsasapolitika ng pagkamatay ni Henry Knox. Ginawa ninyong pagpolitika ang pagkamatay ni George Floyd at hinati ninyo ang bansa natin. Hati na ang bansa ninyo. At ang mga taong kinakatawan mo ay isang papaliit na minorcha. Kahit galing pa sa mga politikong MAGA gaya ni Vance o kasama nila sa UK, pareho lang anak. Tapos ka na. Tingnan mo, ito ang sabi ng State Department. Malinaw na sintomas ng pagbagsak ng sibilisasyon ang ideolohikal na paghubog at dalawang antas ng pagpapatupad ng batas. Issue ito ng sibilisasyon mga pare. Mahal namin ang UK. Mahal ko ang UK. Gusto kong umunlad ang UK, Canada, Amerika, Australia, New Zealand o kahit man lang ang mga bansa sa Anglosphere. Ayokong gumagsak ang mga bansang ito. Tayo ay naghihirap dahil sa isang panloob na sakit na tinatawag na multikulturalismo. At iyon ang sumisira sa pamumuhay ng mga kanluranin. Sinisira nito ang sibilisasyong kanluranin. Lalong nagiging malinaw ito. Sa tingin ko, hindi na nila kayang pigilan ito. Hindi rin nila tayo mapipigilan magsalita tungkol dito. Direktang nanganganib ang sibilisasyong kanluranin. May panig na mas kaalyado ng mga kaaway ng kanluran at may panig na ipinaglalaban ang sibilisasyong kanluranin. Sa tingin ko, alam mo na kung alin ang alin.